Pilipinas, oras natin, 14 na minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Magandang umaga po. Happy Monday morning. Ngayon pong ika-26 na tayo sa buwan ng Enero, January 26, 2026. Huling linggo na pala, no? Matatapos ng Enero, papasok ang Pumefeb-ibig. Mga kaibigan, muli po, samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre, pauna sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy na public service. Maya-maya lamang, bigyang daan po natin. Pasyente pa rin sikapin nating matulungan. At ito po'y taga Malabon City. At siyempre, nakatutok din tayo, no, sa yung pong bigyang daan muna natin siguro maya-maya. Mukhang magkakaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa lalawigan ng Basilan sapagkat kanina pong 1:15 the morning, ayan, meron pong respondihan na distress call ang ating Philippine Coast Guard, particular ang Coast Guard District Southwestern Mindanao. Oo, yung distress call na meron pong nagsubmerge, lumubog na passenger cargo vessel, at yan po ang MV Tricia Kirstine 3 ng Allison Shipping. So yan po ang vessel na yan ay papuntang Holosulu. May sakay po na 332 passengers and 27 crew members. So 27 po yung mga tripulante. So about nangyari daw po yan 2.75 nautical miles northeast silagang silangan ng Baluk-Baluk Island, diyan po sa lalawigan ng Basilan. So mamaya po hingi tayo ng kabuuang detalye and of course update pa rin sapagkat ang MV Tricia Kirstine 3 ay umalis daw po ng Port of Zamboanga City. Ganap na alas 9:20 po kagabi. Ayan, January 25. At ang kanya pong authorized capacity 352 passengers. So ibig sabihin not overloaded. Base po dun sa mga natanggap na report. So antabayanan po natin ating pong hingan ng update. Meron ba? Yan, sikapin nating makaugnayan ang Basilan. Naku, kakalungkot naman ito. So, nandun na po mga support vessels na tumutulong. Of course, ang Armed Forces of the Philippines at iba pang mga kinaukulang ahensya po ng ating pamahalaan, maging ang lokal na pamahalaan po ng Basilan. So, antabayanan po natin ang sikapin nating makaugnayan ang governor ng Basilan, si Governor Mujib Hataman. Ayan, atin pong sinisikap na matawagan, hingi tayo ng update sapagkat imagine mo, dami pong sakay niya na en route papuntang Holosulu. May sakay po na 332 mga pasahero at 27 tripulante. So yan po yung kanyang sakay. So yan po ay nangyari again
2.75 nautical miles hilagang silangan northeast ng Baluk-Baluk Island dyan po sa lalawigan ng Basilan. So antabayan na natin ang follow-up na report pa rin hinggil dyan. Oo, meron bang may report ba ang ating kasamang si Kuyang June? Sige. Okay, standby lang po. Antabayanan po natin. At syempre, maya-maya po ay ating bigyang daan. Ito pong ating pasyente. Again, ulitin natin. May pasyente po tayo. Ngayong pong happy Monday morning. Sikapin nating matulungan. O yung palang low pressure area, no? Na dating bagyong Ada. Ayan, wala na. Lusaw na. Ayan, so medyo mag-iinit na ba ating panahon? So, yan po'y lusaw na. At pero meron pa rin pong mga pag-ulan. Again paalala tayo. Uulanin pa rin po ilang bahagi ng Visayas at Mindanao dahil po sa shear line. So ang ating weather system, shear line at northeast monsoon o amihan. So yan po ang ating mga weather system prevailing ngayon pong araw ng Lunes. Pero sabi po ng Pag-asa, again, meron pong paalala at babala, malalakas na pag-ulan at posible pa rin pong pagbaha, partikular dyan po sa may bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. And then of course yung amihan po, magdadala din po ng mga pag-ulan sa ilang bahagi po sa atin dito sa Luzon. So ingat-ingat pa rin po yung mga pag-ulan na yan. Asahan daw po, lalong-lalo na po sa Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao, Del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental at Davao de Oro. So ingat-ingat. So mga kaibigan, nasa linya na po natin, puntahan po natin ang lalawigan ng Basilan. Nasa linya natin Governor Mujib Hataman. Hingan lamang po natin siya ng update kaugnay po ng paglubog ng cargo vessel MV Tricia Kirstine 3 ng Allison Shipping. Magandang umaga, Governor Hataman. Good morning po. Magandang umaga po. Opo. Governor, sa mga sandaling ito, kumusta po? Any update po sa paglubog nito passenger cargo vessel? Well, ngayon lang may dumating dalawa. Ang isa doon, isang cadaver pati isang survivor. Aha. Ngayon lang. So, mula sa 2 to 3. Ito, Basilan to Opo. Update mula sa 2 to 3. So, ibig sabihin, bakit to nagsakit lang? Opo. Sige. Bakit to naging 185 na lang? Sige, alamin natin may kausap lamang si Governor Mujib Hataman para sa update na ibinibigay niya sa atin kaugnay nito pong mga pasahero na sakay po ng lumubog na MV Tricia Kirstine 3 ng Allison Shipping. Again, Governor? At may total survivor tayo. Para hindi. Hindi, survivor din to Okay. So, kina-clarify ni Governor Hataman yung mga updates na kanya pong binibigay sa atin kaugnay nga po ng paglubog again nito pong MV Tricia Kirstine 3 isa pong passenger cargo vessel na ang sakay 332 passengers and 27 crew members 27 tripulante 332 mga pasahero. So Governor, naputol yata si Governor. Sige, humingi pa yata ng update si Governor. But anyway, sige po't kina-clarify niya at bini-verify niya pa yung kanyang ibibigay sa atin ng mga figures sapagkat na nakakalungkot pagka ganito karaming pasahero. So, umalis po yan Again, ulitin natin, ang MV Tricia Kirstine 3, isa pong passenger cargo vessel, umalis po ng Port of Zamboanga City at approximately 9:20 po kagabi, January 25, at doon po sa kanyang authorized capacity na 352 passengers but then 332 lang po yung passengers, meaning not overloaded daw. And then yung pong paglubog, okay, andyan na. Okay, balikan natin ang gobernador po ng Basilan, Governor Mujib Hataman. Governor, okay, any update po doon sa mga binabanggit ninyo sa amin na figure? So yan di ba? From 5 plus 220. Hindi, 2 to 1. Hindi, mali ang Hindi lang. Okay, Governor. Ha? 2 to 5. Yan, 221 tayo. Nagtatanong si Governor. Survive. Hindi. 2 to 3 ka rito. Bakit naging 2?
Ha? Hindi, 221. 220 ang survivor. Ayun. So, ang total nyo is ano na? 220 survivor, may 225. binabanggit siya. Hello. Apa. Hello. Okay, Governor Hataman. Okay, Governor. Yes. So, diyan po sa inyong binabanggit na tala, sige nga po, pahingi po kami ng update. May bagong dating kanina kasi 223. Ngayon ang total is 225. Okay. Ang na-rescue, pero doon sa 225, nadagdagan yung so 5 na ang cadaver. Dito sa Basilan lang. Sa Basil, 5 na ngayon kasi may dumating bago. mayroon. Dalawa, may dumating na bago. Opo. Dalawa, ang isa is survivor, yung isa is cadaver. Opo. So, ang nangyari, 220 yung survivor at 5 na yung cadaver dito ngayon. 5 na po. So 220 po na survivor. Pero doon sa 5 cadaver, yung bata dinala na sa Zamboanga City. Aha. Actually ngayon. Kanina. Opo. Kasi andito rin yung mga parents, survivor man ang parents. So, nag-decide ang parents, dinala na sa Zamboanga. Opo. Meron na po ba kayong identity ng 5 casualty, Governor Hataman? Well, actually meron pero hindi ko pa ma-divulge ngayon. Opo. Kasi naantay pa namin ma-communicate yung pamilya. Yung iba kasi, ang iba, we have to communicate pa doon sa pamilya. Opo. Nagli-link pa kami. Opo, so doon po sa 5 cadaver na nandyan po sa Basilan right now, yung isa po doon, yung binabanggit po ninyo na bata. Ilan taon po yan? Wala, months pa yon actually. Hindi pa baby. umabot ng isang taon. No. Okay. Tapos, kasama niya yung parents. Opo. Galing sila sa Zamboanga raw nagpa-check up. Opo. So, pauwi sila ng Holo. Yung parents is survivor, pero yung baby nila actually yun yung namatay. Oho. So, nag-decide sila umuwi na kanina sa Zamboanga. So, Opo. pinahatid na namin sa speedboat din kanina. Opo. Governor Hataman, from your side sa Basilan, kumusta po ang search and rescue operations? Well, bumalik yung mga rescue team kasama yung Coast Guard. Kasi siyempre meron pa. Even yung based sa coordination din namin sa Coast Guard ng Region 9, papunta rin sila, nag-rescue kasi hindi pa nga kumpleto, pero maliit na lang yung bilang na hinahanap. Oho. Pero confirm po, Governor, na ang passengers talaga ay 332? Yun yung base sa manifesto. Manifest, okay po. Yun yung base sa manifesto. And then 27 So, yun crew. muna yung working record namin. Opo. Yung base ko doon sa manifesto. Okay. Tapos, any update po sa ibang lugar na natatanggap din po ninyo, Governor? Well, ang sa Zamboanga, meron na base sa rescue ng Coast Guard. May 78, tapos may 11 na cadaver doon. Opo. Tapos may injured na 12. So, pero meron pa ang maritime. Pero ang base na pinadala nila ho sa akin, ang total rescued is nasa 317 at 15 yung total na cadaver. Oho. So, meaning... Total na ho yun. Okay. Tinotal na ng Coast Guard Region. Okay. So, yung... Based sa record presently, Okay. Pero kung halimbawa po ay 11 yung cadaver na nasa kanila and then 5 po yung nasa inyo, so ngayon po ay nasa 16 na po? 16 na po. Actually, yun yung tinatanong ko ngayon, kung kasama sa bilang nila yung bagong dating dito sa amin. Okay. Kung Opo. kasama yon, doon sa 15 na report nila kanina. Mhm. So, kino-coordinate namin pa ngayon ng region through Coast Guard kasi dito rin sila katabi ko Opo. para maitama lang namin ang record. Pati Opo. pinapaklarify ko yung sinasabi nilang injured na 12 kung kasama yon sa total ng survivor na sinasabi nila. Mhm, mhm. Kaya inanot ang wala pa rito, officially yung record ng maritime, pero meron kaming initial. So, based sa record. Kaya nagkukumparahan kami ngayon. Opo, ng opo, record. Governor. Okay. So, Governor, kumusta po ang rescue operations sa mga oras na ito? So, ongoing pa po ba? Meron pa mong dapat na rescue? Ongoing, andon pa yung mga ibang rescuer natin. Oho. At ang unang nag-deliver kanina, bumalik din ho kasi meron pang mga ilan based doon sa listahan ng manifesto kasi hindi pa buo yung total natin. Oho. So, ito ho yung yung pino-coordinate namin. Opo. Kakaalis nila mga 30 minutes ago. Okay. Meron na po ba tayong update doon po sa lumubog na MV Tricia Christine 3 mismo, doon sa mismong barko?
Well, actually ako hindi ko alam. Maganda si Coast Guard ang tawagan nyo. Okay. So wala kayo, walang nababanggit. Kasi naka-focus kami doon sa mga tao sa survive. Okay. Pati yung mga tao. So ngayon po, doon po sa mga dumarating, survivor and then of course fatalities o yung mga cadaver. So nandyan na po, na-identify sila ng kanilang mga families, nandyan po sa area. Meron na rito ang mga kamag-anak. Okay. Actually, doon sa 5, sabi ko nga ang isa dinala na ng mga magulang, kasi survivor ang magulang. Opo. Tapos merong 2, nakausap ko na rin yung kapatid na sa Bungkaw, Tawi-Tawi. Pero ang parents andun sa hospital, tapos may 2 kapatid na kasama doon sa cadaver. Andito na rin ang kamag-anak, nag-decide sila na dito na ilibing sa Basilan. Opo. Kasi meron silang mga kamag-anak po dito. So inaayos na rin namin. Opo. At base po dun sa inyong baka nagkaroon ng pagkakataon na nakapagkwento sa inyo yung ilan sa mga survivor, ano pong narinig ninyong kwento nila sa nangyari? Actually maraming kwento pero pasensya na ako kayo at this point in time. Sa totoo lang ayaw ko rin munang magkwento kasi siyempre part yun ng process. Opo. Na inaantay lang namin ma-identify lahat at ma-coordinate properly yung mga magulang, lalong-lalo na yung mga cadaver. Pati kinukuha pa namin yung, ipinagtugma pa namin yung total na manifesto. Opo. At listahan, nag-check pa kami ngayon ongoing ko. Para lang alam nila. Opo, baka meron kayong message dun po sa mga families na maaaring naghihintay din ng update from your end, Governor? Well, actually, alam naman nila kasi nag-live kasi kanina. So, meron namang makipag-coordinate at tumatawag na mismo sa atin. Opo. At nakakausap na rin natin kasi alam punta. So, ang arrangement namin, nire-release na rin after recording ng DSWD, pati yung mga PIDRIN, pati Coast Guard. Kasi umuwi na rin ang iba ng Zamboanga City. Opo. Meron po bang nagiging problema sa inyong palagay dun sa rescue operations ongoing right now? So far, siyempre may mga naiwan pero maliit na rin ang bilang based sa record ng manifesto. Pero siyempre kailangan namin i-check kung meron bang ilan na hindi pa nakalagay sa manifesto. Kasi doon lang ho natin malalaman. Okay. Maraming salamat, Governor. Thank you very much. Maraming salamat po. Mga kaibigan, Governor Mujib Hataman ng Basilan Province. So, antabayanan po natin at sila po ay nakatutok sa search and rescue operation. So, meron na po sa kanila na nandun na po sa area nila 5 cadaver. Po. So, yung 5 dun sa 5, meron pong baby, months old pa lang daw po at kinuha na po ng mga magulang. So mamaya antabayanan pa rin natin at siguro ang Philippine Coast Guard baka makuha natin at malaman natin at matiyakan ilan na ba talaga yung bilang ng mga survivor at of course ongoing yung rescue operations kasi may binabanggit kanina merong 11 cadaver na reported ang Philippine Coast Guard at merong injured, Yan, 12 injured. And then, so kung halimbawa, 11 plus 5 nasa Zamboanga, baka 16 pero sabi ni Governor, i-check nila, might be baka kasama yung cadaver ng bata doon sa bilang na 15 na sinasabi pong fatalities o nasawi dito po sa nangyari po na ito na paglubog. Lumubog na passenger cargo vessel MV Tricia Kirsten 3 ng Allison Shipping. So again, ulitin natin, yan po ay papunta sana ng Hulosulu. Meron pong sakay na 27 crew, meaning mga tripulante po mismo ng barko at 332 passengers according po dun sa manifest. So, yan po ay lumubog. Again, northeast, 2.75 nautical miles northeast ng Baluk-Baluk Island dyan po sa Basilan. Umalis po ang MV Tricia Kirsten 3 ng Port of Zamboanga City approximately alas 9:20 po kagabi, January 25. At ang nung umalis daw po dyan, ayan, ang kabuang passengers 300 ang passengers ay 332 and 27 of course 352 passengers yung authorized capacity. Nakalagay dito hindi overloaded. But then alamin natin ang mga follow-up kasi ongoing pa rin po yung search and rescue operation.
Mga kaibigan, mamaya antabayanan po natin ha. Babalikan po natin ang lalawigan ng Basilan. Sandali lang. Meron daw pong pagbabago ng patakaran ng dalaw sa female dormitory ng BJMP, ha? Bureau of Jail Management and Penology dyan sa Malabon. Alamin natin at yan daw po ang pinatutupad ngayong umaga. Alamin muna natin ito mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin? Good morning, Stay. Mula kayo ka umaga rin ay may mga pagbabago at unang ipapaalala ng umaga at para po sa KJP, sa lahat ng pamilya na dadalaw na sa lahat ng pamilyang mga kababaihan dito sa Malabon del Pino del Veterinary na merong pansamantalang pagbabago. Dahil mula ngayon sa schedule ng face-to-face visitation, laging immediate family members lamang ang pinahintulutan ngayon na makapasok sa naturang na higpilan. Kung may kasamang bata o senior citizen, ay kailangan din na niya na may dalaring mga valid ID. Pinalala ng kagawaran na ugaliin na sumunod sa lahat ng mga health protocol na ipapatupad ng kanilang pasilidad upang maging matiwasay na maisa katupad paran ang kanilang programa. Bilang karagdagang paghihigpit ay ipapatupad na rin ngayon ang no single use of plastic. No plastic policy sa lahat ng mga paabot at maaaring ilagay lamang ito sa mga dalang pagkain o ano bang napapot yung transparent na lagayan gaya ng consistent o tupperware. At humingi ng pamanin ng kagawaran o ilang pagbabago para na rin sa kayusan at kasiyakang walang maipasok na anumang mga legal sa loob ng Pilipinas. RH23, Edwin Duque nagulat sa DCR na sa Pilipinas o sa Pilipinas. Maraming salamat RH23, Edwin Duque. Standby lang po. Yan, ihabol natin, puntahan muna natin. May pisong taas daw presyo ha sa diesel. Yan po ay nakakasabukas. At yung gasolina at kerosene meron ding pagtaas. Alamin natin ang detalye niyan mula kay RH15 na Giselle Ricafort. Giselle. Kaliwa sa unang pagtaya, Miss May, na may rollback sa gasolina, puro taas presyo sa mga produktong petrolyo yung aasahan bukas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, tataas ng 40 sentimo ang kada litro ng gasolina, 80 sentimo sa kada litro ng kerosene, habang piso at 40 sentimo sa kada litro ng diesel. Sinabi ni Romero na itinulak ang taas presyo ng trade tension sa pagitan ng Amerika at ng European Union. Gayon din daw yung optimismo sa demand ng China matapos ang mas mataas kaysa inaasahan na GDP o paglago sa ekonomiya at mas malakas na outlook para sa kanilang crude consumption. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Mga kaibigan, oras natin 37 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan.